Been a long day, I just wanna lay down and sleep on my bed. But you stuck in my head, I don't know why. Wish that you... Isang mapagpalang araw mga kaibigan, and po update po tayo sa sitwasyon natin ngayon. Bago ang lahat ay babati muna akong isang magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga saan mang kayo sulak ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, mula pare hanggang hulo. Ito po, gaikot-ikot ba yan? Yan guys, makulimlim na araw sa atin guys. Ngayon update po tayo sa mga pangyayari natin. Yun, alam po medyo meron nag-abang sa regarding po guys sa akin na ka lang, paano babalik ito? Parang kita nyo yung ganito yung sitwasyon guys yan. Regarding po dun sa box ko guys, yun, magandang magandang sa akin, para sa akin maganda. Alam ko mayroon na kayong idea kung bakit sinasabi ko maganda guys. Sa haba-haba ng nilakbay ng aking box guys, it's a good news. Good news po siya para sa akin guys. Ito, makulimlim po. Bibitin ko lang. Hindi guys, ito medyo na pa nga rin ako dun guys, kasi yung kapatid ko, minisid ko siya kasi nung tumawag ako doon sa LSCN ba yun? Basta ba ganun, LSN, parang ganun. Hindi ko alam kung nalimutan ko sa customs sa yung tatanggap, yung agent tatatanggap ng or courier na tatanggap ng box ko kung galing dito. Yun na naging yung sa custom na tatanggap ng box ko. Last Wednesday, Monday, nag-message siya sa akin regarding sa update sa aking box. Sabi niya, mga Martes or Merkulis, Huwebes, mga ganun daw, marireceive ang aking box. Ngayon, hinayaan ko na yun guys, kasi nagsabi naman din ako sa kapatid ko, sa kasawa ng kapatid ko, na kung sakali na ma-receive yung gusto ko na bago nila buksan yun, kuhaan na ng video ang aking box, kasi gusto ko makita na kung intact ba ang ito guys. Sa sobrang excited nila guys, alam nyo anong kinuhaan nila? Yung items na pinagparty-partihan na nila magkakapatid. Although natutuwa naman ako kasi guys, in-expect ko yun na makukuhanan ko sa ng update na yung box na buo pa siya, yung bang hindi pa siya na-open, para kahit paano mapakita ko rin sa mga viewers ko na ang box ay buo. Hindi guys, ang nangyari guys, nag-message yung ate ko, nagulat ako guys, kasi siyempre in-expect ko siya dapat ma-receive mag-message sila sa akin mga Saturday or Sunday, kasi yun ang in-expect ko na ma-receive nila yung box. Alam nyo guys kung ako yung nagulat, kasi ang ate ko nagpasalamat, nag-message ko, kayo nagpasalamat, bakit pasalamat? Tapos marami mga upcoming na pictures na loading siya. Laking gulat ko guys, kasi nung pagka open na lahat ng loading na tawag nun, yung mga pictures, yung mga items na laman ng box na pinadala ko sa kanila. Samantala yung box na yun nakapangalan doon sa bunso namin kapatid. Ngayon nagulat ko, yung ate ko nagsasabi na maraming salamat at binigyan mo ako ng ganito ganyan, bla bla bla, kasi binakati-hati na nila tatlong karton kasi good guys. Dalawa lang sila magkakapatid na doon. Yun guys, gusto kong mainis, pero ang nasa isip ko na lang is natuwa na lang ako kahit paano guys, kasi nakarating na yung box yun na lang inisip ko. Hindi ko na inisip na balikan ko pa yung kapatid ko, balikan ko pa yung bunso o na kapatid na ano bang biniling ko sa inyo bago nyo buksan yan. Sabi ko, videohan ninyo, kasi gusto ko
may update ko yun yung sa ano, sa pag-unboxing niya sa ano na yan, sa box na dumating. Pero nasa isip ko lang din guys, kasi ang tagal na lang inantay yun guys. December pa, dumating is February 18 ata, ay 18 mga ganun, February 18 yun. Pasko ang inantay, dumating sa birthday ng kapatid ko. Di pala, kasi birthday ng kapatid ko is February 14, kaya lumagpas din. Pero yun, natuwa na lang din kasi ako, kasi pati yung pamangkin ko tuwang-tuwa, narinig ko, kausap ko siya habang ano yun. Medyo naibsan yung mga ano, yung sama ng loob ko doon sa ano, at least yung ginawa ng taga yung ano, agent ng ano, nag-receive sa box ko ay nagawa din ng ano, hindi naman sayang yung binayad ko. Yun, hindi ako nanghihinayang. Yun guys. Ay. Nawala yung sama ng loob ko dahil nakikita ko sa kanila guys na natuwa sila. Kahit late na yung ano, yung pamaskong handog ko sa kanila guys. Instead na pamasko, umabot ng Valentine's Day, lagpas pa. Kaya sige lang. Ang mahalaga guys, kahit man na nagbayad ako ng malaking halaga or doble man yung binayad ko, ang mahalaga ay nakarating yung mga ano na yun, bagay na yun. Kasi para sa akin, ang pera nakikita ko pa naman eh. Pero yung mga gamit na hinihiling ng mga mahal ko sa buhay is nakarating sa kanila ng safe. Walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya yun ang ano guys, yung mga sama ng loob ko sa unang, kung sino man nakakapanood doon sa una kong videos, una at sa pangalawang videos ko, siguro sama ko talaga ng loob ko guys, kasi ang mismong agent ng nakaka-receive dun sa package ko na sa Pilipinas, sila mismo ang bigay ng contact dahil sila din nagsabi sa akin na ang pera na binayad ko dito, mariripan ko daw yun. Ano yun, sa halagang ano yun, 600 something, 600 mga, kulang-kulang 700. Basta mga nasa 10 mga ganun. Pero guys, yung isa dun sa binigay na number nila sa akin, walang sumbot eh, kaya hinayaan ko na lang guys. Kasi yung mga para sa akin yun, nakikita ko pa naman yun. Ano ko pa naman yun eh. Sila, wala na, sirado na yun. Hindi ko lang din alam, hindi naman natin alam yung buhay natin kung ano yung ginatan. Kaya para sa akin, or sa lahat ng mga OFWs, kung sakali kayo magpadala ng ano, hindi na akong banggit kung ano yung ano, kung ano yung courier or courier nga magpadala package na ano for OFWs. Ang akin, paalala ko lang, suriin, kilatisin ang mga dapat pakadalhan yung ano, courier na ano, na mag-transfer kung ano man mga bagay na papadala na sa Pilipinas. Kasi alam ko, mahirap mag-ipon na pangpadala ng para sa mahal natin sa buhay. Ang hirap. Tulad ng sa akin, kulang-kulang 2 taon ko inipon yung bago ko mesin, kasi ano yun, ilan yung box yun? Kulang 3 box yun, pero ang hirap kasi yung di ko kasi alam kung ano yung gusto nila. Mahirap yun kasi kung ako lang basta padala na lang padala eh, pero hindi eh. Katulad nun, yun, nung na-receive ng ate ko yung, wala naman ako sinabi na mag-party-party kung ano dun. Kasi ano naman yun, dalawa lang naman sila mag-ano dun eh. Ang ate ko lang sa pinakabunso namin ng mga kapatid. Dalawa lang sila dun. Mostly sa mga kapatid ko ay nasa Manila sila lahat. Dalawa lang sila na doon. Kaya silang dalawa lang party-party dun sa ano na yan. Sabi ko, kayo na bahala dyan, kasi hindi naman talaga yun. Kasi supposed to be guys, yung box ko na yun ay gamit ko yun. Iba gamit ko yun. Kasi gusto ko na nga sana ma-for good. Kasi sa kasawiang palad, naunsyami yung plano ko na uuwi ng Pilipinas gawa ng may mga kadahilanan na kailangan ko pa muna mag-stay. May mga kadahilanan na kailangan ko po munang i-support. Kailangan pa rin ang support ako. Sana all. Lalo patuloy ako may pamilya nito. Kaya ngayon guys, napag-isip-isip ko,
itong mga huli, itong ano na to, na isipin ko na lang, kinausap ko yung kapatid ko na itong ano na to, kasi parang ano eh, ang pag-stay ko dito na almost 10 years. Ang ginugugol ko dito sa ibang bansa, guys, na walang uwi. Guys, wala pa rin eh, para pa rin akong ano eh, mas maganda pang nasa Pilipinas ako, may napundar ako na ano eh. Dito wala eh. Napundar ko, guys, ang bag na resibo. Yan lang. Isang bag na resibo. Walang magre-refund nun, guys. Ang refund nun, sama ng loob. Kasi pag kinukwenta mo yun, ang laking pera nun. Makaka-relate kayo, lahat ng mga OFW, kung bakit. Ako, guys, hindi naman ako nag-ano na kung ano yung binigay ko. Once na binigay ko yung mga bagay na yon, kasi sa akin, bukal ko sa kalooban yon, ang pagtulos mo sa mahal ko sa buhay. Ano yun sa akin. Kasi, tulad ng sinasabi, lagi binabanggit ng ate ko na makakain naman tayo na 3 beses ang araw dito eh. Pero guys, ito, hindi ko pinuwento sa kanya totoo, guys, na hindi nangyayari sa akin yun kasi once na ako kumain dito, tanghali lang talaga. Umaga, parata, hapon, wala na yan. Ibang may linda na yun. Kaya, wala na akong masasabi, guys. Yan, guys. Napag-usapan namin nung kailan na yun, yung sa ate ko, sabi niya sa akin, umuwi ka na kasi ganito, ganyan. Siyempre, hindi naman tayo dito, guys, na pabata eh. Andito sa ibang bansa eh, ang akala lang nila o bata lang yung isip eh. Bata ang pagmumukha pero bulok na ang katawan, joke lang. Pero totoo 'yan. Maganda lang yung pangharap. Pero ang kalooban wala na, wasak-wasak na, guys. Dami ba naman problema na iniisip mo eh. Makarelate naman kayo lahat ng OFWs diyan. Kahit man na yung yung mga personal na bagay, lang konting ko lang naman yun eh, yung share ko lang, hindi ko naman sinasabi sa inyo na intindihin nyo yung bagay na yan. At least yung nangyari sa akin kasi lesson learned sa akin yun kasi, pero yun eh, napag ko yun, guys, na sumuko naman siya, pero bakit na nangyari sa akin yun ba, instead na magbayad ako ng visit one time lang, tapos the rest, yung pera dapat sana yun, may papadala ko sa mga sa kapatid ko. Kasi guys na pamilyado man yung kapatid ko, andun pa rin yung tulong ko. Nadagdagan pa ngayon yun dahil yun, hindi ko na banggitin sa inyo kung bakit, guys. Kasi yun din ang dahilan kung bakit nag-step ako dito. Kasi sa ibang part na lang, guys, kung kaya ko pang kaya ko pang yung tungkol sa buhay ko. Kaya guys, hanggang dito na lang po. Magpapaalam ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, guys. Don't forget to click the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago kong upload, guys. Maraming salamat, guys, sa inyong makinig, sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng subscribers ko. Thank you, maraming salamat po. Don't forget subscribe to Creators Vlog. Ayun po, guys, magpaalam po hanggang sa muli. Bye bye.